Operator, or could you help me place this? Si James Joseph Croce, na mas kakilala sa kanyang stage name bilang Jim Croce, ay isang American singer and songwriter na kilala sa kanyang mga folk at rock na kanta. Siya ay ipinanganak noong January 10, 1943, sa Philadelphia, Pennsylvania, USA. Siya ay ikinasal sa isang Jewish wedding sa matagal na niyang kasintahan at kapwa niya music hero na si Ingrid Croce. Sila ay biniyayaan ng isang anak sa katauhan ni A.J. Croce. Simula pa noong bata pa siya, mayroon na siyang malaking interes sa musika. Sa edad na 6 na taon, siya ay kumakanta at nagtutugtog ng accordion sa mga simbahan at mga pagtitipon ng mga pamilya. Habang siya ay isang mag-aaral sa Villanova, nagsimula si Jim Croce na seryosohin ang kanyang musika. Doon siya bumuo ng kanyang mga unang banda at nag-perform sa iba't ibang lugar tulad ng mga fraternity houses at coffee shops. Ang kanyang karanasan na ito ay naghanda sa kanya para sa buhay bilang isang folk singer. Sa pagitan ng 1966 at 1973, naglabas siya ng 5 studio albums at maraming mga singles. Dahil marahil sa kahirapan ng buhay, sa panahong ito, kumuha ng iba't ibang mga trabaho si Croce upang magbayad ng mga gastusin habang patuloy siyang sumusulat, nagre-record, at nagpe-perform ng mga konsyerto. Si Croce ay sumikat noong dekada 70 sa pamamagitan ng mga kanta tulad ng Time in a Bottle, Photograph and Memories, I'll Have to Say I Love You in a Song, at Operator. Ang kanyang musika ay may malalim na mensahe at naglalaman ng mga kwento ng buhay at pag-ibig. Narito ang ilan sa mga madamdaming kanta at ang mga kahulugan at mensaheng nilalaman nito. Time in a Bottle, ang kanta na ito ay nagpapahiwatig ng pagnanais na magkaroon ng higit na oras upang maipahayag ang pagmamahal at pag-aalaga sa isang tao. Ito ay isang romantikong kanta na nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga espesyal na sandali sa buhay. If I could save time in a bottle. Operator, That's Not the Way It Feels, ang kanta na ito ay tungkol sa isang taong nagtatanong sa operator ng telepono upang tawagan ang kanyang minamahal na iniwan siya. Ito ay nagpapahayag ng sakit at pagkadismaya sa pag-ibig at ang hindi pagkakasunduan sa pagitan ng mga tao. Operator, or could you help me place this call? Photographs and Memories, ito naman ay tungkol sa pagpapahalaga sa mga alaala at ang malungkot na pakiramdam na kasama nito sa paglipas ng panahon. Inspirasyon para sa kantang ito ay nagmula sa personal na karanasan ni Croce at ang kanyang kakayahang maantig ang damdamin ng kanyang mga tagapakinig. Ito ay nagpapahiwatig ng pangkalahatang karanasan ng mga tao sa pagpapahalaga sa mga alaala at ang pait na nararamdaman sa paglipas ng panahon. Photographs and memories. I'll Have to Say I Love You in a Song, ito ay tungkol sa pag-ibig at ang kahirapan na mahayag ito sa pamamagitan ng salita. Ito ay tungkol sa isang tao na nahihirapan na maipahayag ang kanyang pag-ibig sa isang tao sa pamamagitan ng salita, kaya't siya ay nagpapahayag ng kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng isang kanta. Ang kanta ay nagpapahiwatig ng pagkaunawa at pagtanggap ng kausap na kahit hindi maipahayag ang pag-ibig sa pamamagitan ng salita, ay maipapahayag naman ito sa ibang paraan tulad ng musika. So I have to say I love you in a song. Ang mga kahulugan ng mga kanta ni Jim Croce ay maaaring mag-iba depende sa karanasan at interpretasyon ng mga tagapakinig. Ang kanyang musika ay naglalaman ng mga mensahe tungkol sa pag-ibig, buhay, pagkakakilanlan, at mga personal na karanasan na madalas nakakaantig sa damdamin ng mga tagapakinig. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang tagumpay sa musika, ang kanyang buhay ay maikli lamang dahil siya ay namatay sa isang aksidente sa eroplano noong 1973. Siya ay 30 taong gulang lamang nang mangyari ang aksidente. Ang aksidente sa eroplano na ikinamatay ni Jim Croce ay nangyari noong September 20, 1973, sa Natchitoches, Louisiana. Sa panahong iyon, ang eroplanong sinasakyan niya, isang single-engine plane, ay bumangga sa isang puno habang ito ay nagte-take off. Ang aksidente na ito ay nagresulta sa pagkamatay ni Jim Croce at ng 5 iba pang mga tao na kasama niya sa eroplano.
Kahit na si Jim Croce ay pumanaw noong September 20, 1973, dahil sa isang aksidente sa eroplano, ang kanyang mga kanta at ang kanyang pamana, ay patuloy na nabubuhay. Ang kanyang mga albums, ay nagtamo ng higit sa 45 milyong kopya sa buong mundo. Ang kanyang musika ay naging inspirasyon, para sa maraming ibang mga artist at lumitaw din sa mga pelikula at palabas sa telebisyon. Noong 1990, si Jim Croce ay ginawaran ng pagkilala, bilang miyembro ng Songwriters Hall of Fame. Ang pagkawala ni Jim Croce sa isang aksidente sa eroplano, ay isang malungkot na pangyayari na nagdulot ng kalungkutan, sa mundo ng musika. Ang kanyang musika at talento, ay patuloy na pinapahalagahan at minamahal, ng maraming tao hanggang sa kasalukuyan. If I could save time in a bottle, operator, or could you help me place this photographs and memories? Well, I know it's kinda late.